Magandang morning sa bawat isa. Batiin mo naman yung nasa left and right mo. Ayan. Ang purpose niyan para gumanda yung araw mo. Sinira ba niya yung araw mo nung makita mo siya? Hindi naman. Hindi naman niya sinira. Pastor, kanina ang ganda na eh. Ah? O kung nasira yung araw mo sa katabi mo, yung sa likuran mo muna. Mas sinira ba? Hindi naman. Okay. Okay. So, I do believe that today, binungkal na ng Panginoon ang iyong mga puso today. Amen po ba? Pwede ba natin munang papurihan ng ating Diyos? Palakpakan natin ng ating Lord. Amen. Sabi mo, mabuti ang Diyos. Yun, no? Lagi nating sasabihin that God is good all the time, and all the time God is good. It doesn't mean na may pinagdaraan ka na, hindi na mabuti ang Diyos. In fact, we must be thankful, no, for what we are experiencing right now. Amen po ba? Sabi mo, sa katabi mo, may pinagdaraanan ka ba? May problema ka ba? Sabi mo sa kanya, naiinggit naman ako sa'yo. Dapat mainggit ka sa mga kapatid mo na dumaraan sa pagsubok ngayon. Ngayon, pag sinabi niyang naiinggit ka, sa'yo na. Bigyan mo sa kanya. Amen? So, go with me sa Joshua chapter 24, verses 14 to 15, na pagmumulan po ng mensahe ng Panginoon this morning. And I do believe today you prepared your life for the Word of God, for the message of God. Tama po ba? Inihanda mo ba yung buhay mo ngayon? Iniwanan mo muna ba yung mga bagay na nagpapagulo sa iyong isip sa inyong tahanan? Amen. Amen po ba? Okay. Sige. Tayo po ay magbasa sa Joshua chapter 24, kung nariyan, verses 14 to 15, and let us read it loud. Okay, 1, 2, 3, read. Ngayon, kung ayaw ninyong maglingkod sa Panginoon, ay piliin nyo sa araw na ito kung sino ang inyong paglilingkuran. Kung ang mga Diyos na pinaglilingkuran ng inyong mga ninuno sa kabila ng ilog, o ang mga Diyos na mga Amoreyo ng lupain nila ay inyong tinitirhan. Ngunit sa ganang akin at sa aking sambahayan, kami ay maglilingkod sa Panginoon. Let us repeat this part. Sabi natin, ngunit sa ganang akin at sa aking sambahayan, bisan pa, ngunit at sa aking sambahayan, kami ay, let us bow our heads. Dakilang Diyos, Ama makapangyarihan sa lahat, maraming salamat, Panginoon, sa pagkakataon na ito, na binigyan mo kami ng pagkakataon, Panginoon, na marinig ang iyong mensahe. Father God, I pray today, na ikaw po ang magpahayag, hindi ang iyong lingkod, Panginoon. Bigyan mo po ako ng banal na pagkatakot sa iyo, Panginoon Diyos, na walang anumang salita, pangungusap, karunungan, katalinuhan na magmumula sa iyong lingkod. Lord, ibaba mo ako sa pinakamabang kalalagayan at ikaw ang may taas, maluwalhati. Dalayan ko po, Panginoon, na may banal na pagkatakot sa oras na ito, Panginoon, every time na maipahayag ang iyong salita. I want your Holy Spirit, Lord. I need your Holy Spirit today na siyang mag-guide sa akin. Langisan mo ang aking mga labi sa oras nito. Ganun din sa mga makikinig sa araw nito, Panginoon. Give us understanding, Lord God, and wisdom upang maranasan namin, Lord, mabatid namin ang tunay na nais mo sa aming buhay. Ikaw po ang mapapurihan, madakila sa aming buhay, sa pangalan ni Jesus, at ang lahat na nagsasabing, makikinig ako sa salita ng Diyos, ay magsabi ng malakas na, Amen, Amen, and Amen. Amen. Alam niyo po, today, as I see the world, nasabing ganun, para bang ang mga tao ay abala na sa ibang bagay. No? Makikita natin na ang ating binasa today ay merong isang hamon na sinambit itong si Joshua sa mga tao, sa mga Israelites. At anong sabi niya? Kayo ba'y maglilingkod sa Diyos o hindi? Ayan, sabi niya, para bang merong sapilitan, kayo ba'y maglilingkod sa Diyos o hindi? Kung titingnan natin at ating aaralin ang naging buhay ng mga Israelites, and I'd like to paraphrase it, yung the whole chapter 24 ng Joshua, makikita natin doon kung paano kinuwento yung lahat ng naganap sa buhay ng mga Israelites from the very start, from the very beginning, na inilabas ng Diyos
ang mga Israelites mula sa Ehipto kung saan sila nahihirapan. Yung nagbilanggo sa kanila, yung nagpahirap sa kanila. From that very point, no, nung sa lugar ng mga Egypt, inilabas sila ni Moses sa pamagitan ng ating Diyos. At kinuwento doon, in fact, hindi lamang yung paglabas nila doon sa Egypt pala, maging hanggang doon sa pinagmulan nila kay Abraham. Mula kay Terah. No, talagang ikinuwento po ni Joshua kung ano yung ginawa ng Diyos sa buhay ng mga Israelites. And yet, take note of this and listen to this, and yet, sa kabila ng kabutihan ng Diyos, sa mga himala ng Diyos, sa provision ng Diyos na ipinadama sa mga Israelites, ay nagawa pa rin nilang talikuran ng ating Diyos. And many of us, ganun tayo. Na sa kabila ng kabutihan ng Diyos sa atin, binubuhay ka niya everyday, ginigising ka niya everyday, because ang Diyos ang gumigising sa iyo, hindi yung cellphone mo, hindi yung alarm clock mo. Tama po ba? Sino nagigising ng alarm clock dito? Alam nyo, there are times may mga tao, lalo na yung mga asawang lalaki, nagigising sila sa bungangan ng misis nila. Ano pinaka-alarm nila? Ay! Gising na kayo! Di ba? Sometimes ganun, no? O kaya yung chismisan sa kabilang bahay, ito yung gumigising sa iyo. Ngayon, ang nice ng Panginoon is that dahil siya yung nagbibigay sa atin ng everyday needs natin. Sinagsasabing, it is God who provides in you. Magmula doon sa pinakamalit na pangangailangan mo hanggang sa pinakamalaki, it is God. Tama po ba? Kahit malakas ka, matalino ka, still, it is God. We must give the credit, the praises to God. Yun ang nais ng Panginoon. And that is part of a servant. Sabi mo, a servant. Yun. Today, we will talk about servanthood, about serving God. Kaya nga, binigyan natin ng title. No? Dalawa yung nilagay kong title dito. Unang title is that it's time to serve God. Para bang sinasabi mo, it's time to serve God. Kasi baka hindi ka pa naglilingkod. Or, maaring sa tingin mo, naglilingkod ka. Pastor, naglilingkod ako. Pero maaring hindi ka pala naglilingkod. Not everyone or not everybody na nasa pulpito, tumutugtog, umaawit, may bahagi, may ministry sila, they are serving God. Take note of that. Okay? Huwag tayong madaya sa kung anong nakikita natin. Baka sabihin nyo, ay, si pastor yan, naglilingkod kay Lord yan. Do you think talagang naglilingkod ako sa Panginoon? Bagaman ako'y servant of God, am I really serving God? Nakanyo po ba? Para bang ganito, ay yan, may anak niyan, nanay yan. Pero talaga bang nagiging nanay ka? O nagpapaka-nanay ka ba? Nakanyo po ba? Isang bagay na dapat nating maunawaan yun. Kayo mga babae, naging nanay ba kayo sa inyong mga anak? Nagiging asawa ba kayo sa inyong mga asawa? O, yung mga kalalakihan naman. Tanungin natin, nagiging tatay ba kayo sa inyong mga anak? Amen. O nagiging asawa ba kayo sa inyong mga asawa? Amen. Baka yung iba rito kasi nagiging katulong sila ng kanilang mga asawa. Ang lakas ng tinig na yan, no? Talagang may diin. No? Praise God. So, sabi niya, it's time to serve God. And then, isang title pa, choose to serve God. Because many people, they don't want to serve God. May mga iba naman, they want to serve God, but mayroong mga bagay na talagang pumipigil sa kanila. And along the way, pag-aaralan natin what are the possible reasons, yung mga posibleng dahilan kung bakit hindi nila pinipili o mapili na paglingkuran ng ating Panginoon. Amen po ba? Nandiyan ka pa ba, church? Okay, sabi mo, huwag mo tulugan si pastor. Okay. Okay, nandiyan ka pa ba? Okay. Gusto ko pong balikan natin to. Ang sabi niya, 14, balik tayo sa 14. Anong sabi niya? Ngayon, sabi niya, ngayon ngay matakot kayo sa Panginoon. Again, chapter 24 ng Joshua, binaybay doon kung paano iniligtas, kung paano sinamahan, kung paano nagpakita ng provision si Lord sa buhay ng mga Israelites. That's why ang sabi Lord, today, sabi niya ngayon matakot kayo sa Panginoon. Tandaan natin yan na kailangan magkaroon tayo ng takot. Kasi many people, they don't fear God. Pinifirahan lang nilang Lord. But they don't fear God. Nakanyo po ba? Okay, sabi niya, matakot kayo sa Panginoon at dalawang bagay, di ba? Matakot kayo at paglingkuran. So tayong gagawin natin, pag-aaralan natin ngayon, tatalakay natin yung paglilingkod. Nakanyo po ba? Amen. Sabi rito,
at paglingkuran niyo siya sa katapatan at sa katotohanan. Anong pagsabi niya? Alisin ninyo ang mga Diyos. These are the idols. Yung mga Diyos-Diyosan natin na nagiging dahilan para hindi tayo makapaglingkod sa Lord. Tandaan natin, ang Diyos-Diyosan, it doesn't mean mga manikang maliliit. Hindi lang yon. Maaring yung bahay mo, yung trabaho mo, yung business mo, yung kagandahan mo, maaring idols yan. Okay? So, ilawak natin. Akala kasi idolatry, idols, yung mga Barbie dolls lang. Hindi po. Okay? Maraming kasabihan, maraming bagay na masasabi nating idols. Ang isang bagay na mas inuuna natin, dinadakila natin, sinasamba natin, pinaprioritize natin, maaring yon ay idol natin. Nakuha niyo po ba? Are you there? Okay. Ngayon, sabi pa niya rito, alisin ninyo ang mga Diyos na pinaglilingkuran ng inyong mga ninuno sa kabila ng ilog at sa Ehipto at inyong paglingkuran ang Panginoon. Tingnan nyo talagang pinagdidiinan na we must serve God. Hindi yung kung ano yung nakagisnan natin. Hindi yung kung ano yung mga tinuro sa atin lamang ng ating mga ninuno. Kasi tandaan natin, on the part of Abraham, before, si Abraham, hindi siya sumasamba sa Diyos. Kasi meron siyang minalang katuruan. Meron siyang nakamulatan na Diyos na sinasamba. He don't know God. Only when the time Abraham was called by God. Nakuha po ba natin? Nagpakilala ang Diyos kay Abraham. Punta tayo ng 15. Ito yung gusto ko pinaka-key verse natin. Sabi niya, ngayon. Sabi niya, hindi daw bukas. Kailan? O yun. Ang sinasabi po rito ni Joshua is that we must serve God now. Amen. Hindi bukas. Hindi pagkatapos ng ano pa mga bagay. Hindi yung kapag naayos niya yung problema mo. Hindi yung kapag nakapag-graduate ka na. Hindi yung na-establish mo na yung buhay mo, yung business mo, tsaka ka maglilingkod sa Lord. Nagsabi niya, now! Ngayon! Ngayon, nagsabi niya, ngayon kung ayaw ninyong maglingkod sa Diyos, sabi niya, if it's undesirable to you, sabi niya sa English sa Panginoon, ay piliin ninyo sa araw na ito kung sino ang inyong. So, this is the time that we will choose whom we will serve. Ngayon dapat. Dapat alam natin kung sino pinaglilingkuran natin. Alam mo dapat kung bakit ka narito. Tama po ba? Tama? You are here because you're not invited by someone or somebody. You are here because of God. That must be the reason. Kasi kapag iba yung pakay mo, iba yung naisin mo, kaya ka narito, you will fail. You will be discouraged. Tama? Pero kapag ang pakay mo rito ang Diyos at nais mo siyang paglingkuran sa pamamaraan na binigay sa iyo ng ating Panginoon, it doesn't matter kapag wala kang kakayahan, wala kang talento, wala kang skills. It is God. Alam niyo kung ano yung kailangan lang ng Panginoon for you to serve Him? Your availability. Yung talagang available ka. Kasi kahit marunong ka, talentado ka, pero wala ka namang, hindi ka naman available for God. How God will use you? How will you serve God? Hindi ka naman available. Tama po ba, church? Nandiyan ka ba ba? Kailangan available ka because it is God who will give you the talent, the skills na para magamit natin sa paglilingkod sa Panginoon. Nandiyan ka ba ba, church? Amen. Pero ito yung sinasabi po ni Joshua. Sabi niya, kung ang mga Diyos na pinaglilingkuran ng inyong mga ninuno sa kabila ng ilog, sa Euphrates po ito, ilog Euphrates, ito yung boundary na ibinigay ng Diyos sa mga Israelites. O ang mga Diyos na mga Amoreo, na ang lupain nila ay inyong tinitirhan, sabi ganon, ang ibig sabihin nun is that hindi dapat ang maging Diyos natin kung saan tayo naroon ngayon. Nakuha niyo po ba? Though we are in this world, ang sabi sa Bible, sa Romans chapter 12, but we are out of this world. Tama po ba? Pero wag mo namang gawin na nandirito ka sa church, pero wala ka sa church. Marami kasi naririto yung physical niya katawan, pero wala yung kaisipan niya rito, yung presensya niya. Kalabitin mo yung katabi mo, baka matigas na yan.
Nandirito ka pa ba? Tanong yun, nandirito ka pa ba? Yun. Ikaw ba nararamdaman ng pang sarili mo? Nandiyan ka pa? Uy, tawagin mo yung sarili mo, ha? Baka wala na dyan. Okay po ba? Pwede bang bantayan yung katabi mo? Okay. Tingin ka, babantayan kita. Okay? So, ito po yung sinasabi ni Joshua. This is the good thing, no? Sabi niya, ngunit sa ganang akin at sa aking sambahayan, kami ay maglilingkod sa Panginoon. What kind of a heart meron itong si Joshua? Ang sabi niya, as for me and my house, ang nagsasabi po nito, yung leader, yung lalaki, the head. Sabi niya, as for me and my house, we will serve the Lord. Ganun po ang ginagawa o ginawa nitong si Joshua. Kasi ang kay Joshua po, he experienced the goodness of God, the miracles of God, the power of God in his life. Nakita niya kung paano siya sinamahan ng Panginoon sa mga battles nila, no? And that's the reason, ito yung nagbigay sa kanya ng kadahilanan and sabihin natin, desire to serve God. Naka niyo po ba, church? Pero alam niyo po, maraming mga Israelites o mga Israelites noon, hindi nila pinapansin yung kabutihan ng Diyos sa kanilang buhay. Parang ngayon, marami sa atin. Alam mo that it is God, no, na nagbe-bless sa'yo. Because sasabihin mo, nag-pray ka, and then suddenly, nandiyan yung provision ni Lord, yung kasagutan ni Lord. Pero what do is, we ignore to serve God. Alam naman natin na ang Diyos ang nagbigay ng pangkabuhayan mo. Tama? Pero bakit ganun? Parang ang hirap pa rin sa atin para paglingkuran ng Diyos. There are 5 na nilagay ko lang dito, 5 lang. But maybe there are more reasons why. Bakit hirap na hirap yung mga tao na maglingkod sa Diyos? Marahil, this is one of the reason kung bakit hindi ka makapaglingkod sa ating Panginoon. Ano po? Number 1 is this. We do not know how to serve God. Siyempre, gaya nga po nitong sina Joshua, kumbaga si Lord, si Yahweh, is a foreign God para sa kanila. Kasi nga iba yung nakagisnan. Ano po ba? Iba yung nakagisnan nila, ni Abraham. No, iba yung tinuro, in-impart ni Terah sa kanyang anak na si Abraham. And I don't know that Yahweh. Parang something like that. Kaya nga hindi niya alam paano siya kikilos, paano siya maglilingkod. I don't know Him. That's why, first of all, we need to know God first in our life. Kilala mo bang Diyos? Because the moment na nakilala mong Diyos, yung sinabi kanina ni Joshua sa 15 verse 14 ng Joshua 24, fear God. Kasi the moment na makilala mong Diyos, magkakaroon ka sigurado ng pagkatakot sa Kanya. At ang pagkatakot na yun ang nagbubunga ng respeto, nagbubunga ng paggalang, nagbubunga ng pagpupuri at pagsamba. If you know God, hello, gaano mo kakilalang Diyos sa buhay mo? O sino ba yung Diyos na kinikilala mo? Na kung saan nagdudulot sa'yo ng pagkatakot. Marahil meron kang Diyos ngayon na natatakot ka. Na ang Diyos mo ngayon, yung business mo. Pag nawala itong business ko, takot ako. Kakaroon ka ng takot na mawala ito. Maybe that is your God. Kaya ang ginagawa mo, binabantayan mo yan, pinapalago mo, diba? Inaalagaan. Because meron kang pagkatakot na mawala yan. Are you there? Kaya ang sabi ng Panginoon, una, fear God. Matakot ka sa Panginoon at paglingkuran mo siya. Maybe the reason why is this. We don't know how to serve God because we don't know God. So that's the first thing. Nakuha niyo po ba? Diyan ka pa ba? Okay. Ang sabi ng John chapter 12, verse 26, sabi, whoever serves me must follow me, and where I am, sabi niya, my servant also will be. My Father will honor the one who serves me. So makikita natin na kailangan meron tayong pagkakakilanlan sa ating Diyos. Nakukuha po ba natin? Upang nang sa ganon, mabatid natin kung paano natin paglingkuran ng Diyos. Kasi bawat isa sa atin, nung tayo nagsimula, hindi natin talaga alam paano natin paglilingkuran si Lord eh. Si Lord kasi ang nagbibigay ng mga panuntunan. Okay? Para, this is how you will worship me. Ganun na si Lord eh. Ano kanyo po ba? Kasi merong paglilingkod
Depende kung sino pinaglilingkuran mo. Tayo po, we are serving a one true living God, a holy God, an awesome God, a great God, a God that is so powerful. Amen? Tama po ba? Kayo nga kapag magre-regalo kayo sa mga boyfriend, girlfriend nyo, yung pinaka-best. Tama po ba? Tama? Yung pinaka-fresh. At lahat gagawin natin para lang mapaglingkuran siya. At inaalam natin kung ano yung gusto niya, anong kulay ang gusto niya. Maaring gusto ng mga babae, black rose. Meron ba black rose? Wala na. Wala. Okay. So, nakuha niyo po yung punto dito. Kapag alam mo kung sino yung pinaglilingkuran mo, talagang magagampanan mo kung ano yung nararapat. Nakuha po ba? Are you there? Sino nakakalam kanina dito habang tayo nagwo-worship? Because worship is a form of serving God. Kanina, unknowingly, you are serving God through worship. Dapat binigay mo yung best mo kanina. So, kailangan, paano ba purihin ng Diyos? Di ba? So, kailangan malaman natin, paano ba purihin ang isang Yahweh, ang isang makapangyarihang Diyos, ang isang Diyos na nasa kanyang banal na trono, paano nga ba siya purihin? Nakuha niyo ba? Hello, nandiyan ka ba? So, yun ang sinasabi dito sa John 12:26, kung ang sino man ay maglilingkod sa akin, ay dapat sumunod sa akin, at kung saan ako naroroon, ay naroroon din ang lingkod ko. Kung ang sino man ay maglilingkod sa akin, siya'y pararangalan ng Ama. So, sinasabi rito is that, huwag kang lalayo sa Diyos. Amen? Kasi habang tayo lumalapit sa Diyos, sumusunod sa Kanya, mas nakikilala natin siya. Nandiyan ka pa ba? Baka tayo yung mga pinagpala ng Diyos na after natin natanggap ang mga blessings from God, lalayo ka na, aalis ka na. Maraming kasi mga ganon na tao. Na they are praying to God, Lord, I will serve you. Kapag prayer granted or answered prayer, binigay mo na yung hinihingi ko, Lord, maglilingkuran kita. And then suddenly, binigay ni Lord. And then after that, binigay niya sa'yo, nawala ka na. Yung paglilingkod mo pala, pagtalikod. Hello? Nandiyan ka ba, church? Okay, so, una sa lahat, hindi nga natin alam paglingkuran ng Panginoon kasi una, hindi natin siya kilala. Pangalawa, we are serving another God. Nakalimutan mo ba, church? Siguro kaya ang hirap mong piliin na sumunod sa Diyos. It is because we are serving or you are serving another God. Nakalimutan mo ba? Nandiyan ka pa ba? Ang sabi ng Bible, Luke 16:13, na hindi tayo pwedeng maglingkod sa dalawang Diyos. O sa dalawang master. It's either kamumuhian mo yung isa o mamahalin yung isa. We cannot serve both money and God or God and money. Nakuha po ba? Hello? Siguro kaya hirap na hirap ka. This is one of the many reasons kung bakit hirap na hirap kang gusto ko naman maglingkod sa Lord eh. But the problem, gusto mo rin paglingkuran ang mga bagay dito sa mundo. Ang kayamanan, ang pera. Gusto mo rin paglingkuran ito. No? So ito marahil ay mga bagay na talagang nagiging dahilan kung bakit di natin mapiling paglingkuran ng Diyos. Tingnan niyo po sa Romans chapter 1, verse 21 to 25. Napaganda po ng sinasabi dito. Medyo mabigat lang yung sinasabi dito, but I want to focus doon sa verse 21 and 25 ng book of Romans. Chapter 1, verse 21 to 25. Ang sabi niya, sapagkat kahit kilala nila ang Diyos, sabi nga na, take note, kahit alam natin, kahit kilala natin that there is God, and we know God. Di ba kanina pinag-usapan natin, kailangan kilala mong Diyos? Tama? So, bagamat kilala natin ang Diyos, tingnan natin, sapagkat kahit kilala nila ang Diyos, siya ay hindi nila ninulalahati. Ibig sabihin, they are not serving God, even though they know God. Okay? Bilang Diyos. Nakuha niyo po ba? Hello? Okay. Ni pinasalamatan man, kundi naging walang kabuluhan sa kanila, sa kanilang mga pangangatwiran, at ang mga puso nilang walang katuturan ay nagdilim. Tingnan nyo po may mga tao, they know God, but they do not fear God.
That's why ang kanilang buhay ay napakadilim. Hindi sila nagbibigay ng papuri pag luwalhati sa Diyos. Nakuha niyo po ba? Balik tayo, punta tayo sa 22. Ano sabi niyo sa 22? Tingnan niyo. Sa pag-aangking marurunong, sila'y naging mga hangal. Na parang bang sinasabi nila, yes, there is God. But I myself, I am God also. Kasi marunong ako. No, hindi sila naniniwala sa Diyos, mas pinaniniwala nila yung sarili nila. Dahil nga sobrang talino. Kaya nga sabi ng mga scholars, ang hirap talagang ma-convince ng isang taong matalino para papunta sa Diyos. Nakuha niyo po ba? Kasi all-knowing din sila. Alam din nila lahat. Okay? So verse 23, ano sabi? At ipinagpalit nila ang kalwalhatian ng Diyos na hindi nasisira sa mga imaheng kahawig ng tao na nasisira. Tingnan niyo po. At ang mga ibon ng mga hayop na may 4 na paa at ng mga gumagapang 24. Kaya dahil sa mga pagnanasa ng kanilang mga puso, ay hinayaan sila ng Diyos sa karumihan upang lapastanganin ang kanilang mga katawan sa kanilang sarili. Ito yung 25, mas maganda. Itong sabi niya, sapagkat pinalitan nila ng kasinungalingan ang katotohanan ng Diyos at sila'y sumamba na naglingkod sa nilalang sa halip na sa lumalang na siyang pinupuri magpakailanman. This world was created by God. Tama po ba? Everything here on earth was created by God. But then again, mas sinamba yung creation, not the creator. They choose to serve the created things rather than the creator. Kaya siguro ang hirap na maglingkod sa Diyos kasi nga mas tinangkilik natin yung gawa ng ating mga kamay, yung gawa ng tao, o yung mga bagay na ginawa ng Diyos dito sa mundo. Mas binigyan natin ng atensyon. Mas doon tayo nag-focus kaysa sa lumalang. Kumbaga si Lord na out of the picture na. Yung mga blessings na meron ka, binigay sa ni Lord, yun na yung sinamba mo, yun na yung pinaglingkuran natin, na wala na si Lord, na siyang nagbigay. Hello? Napakasakit nun. Napakasakit nun, na nabaliwala si Lord. Na supposed to be, dapat siya yung napapapurihan, siya yung napaparangalan, siya yung pinaglilingkuran. It is not the things of this world. Ang sabi ng Panginoon, that heaven and earth will pass away, but the word of God will remain. Alam niyo, maraming mga tao ngayon sa isip at puso nila, iniisip na lamang nila yung mga pangangailangan nila everyday. O yung mga nagbibigay sa kanila ng kita. Ito yung nasa kaisipan ng mga tao ngayon. Because they fear na baka isang araw mawala na yung business nila, mawala na yung pinagkakakitaan nila, mawala na yung mga ari-arian nila. So what? So what? Diba? We are not serving the things of this world. We are serving the God of heaven. Amen po ba? Pwede ba natin palakpakan ng Diyos doon? Pangatlo is it's not necessary to serve God. Kaya hindi pinipili ng marami na sambahin ang Diyos or paglingkuran ng Diyos. Parang sinasabi lang, it's not necessary to serve God. Hindi naman kailangan. Ito yung laging bukang bibig natin. Alam naman ni Lord John, na busy ako. Di ba? Tama? Alam naman ni Lord, kasi siya ngayon nagbigay ng business na to, siya nagbigay ng trabaho nito. Alam naman ni Lord, busy ako today. And it's not necessary. Maaring, wala namang sinasabi sa Bible, no church, nagkakamali ka. There is a commandment. There are commandments, in fact. Napakaraming sinasabi sa Bible, na nakasulat sa Bible, mga talata sa Bible, na sinasabing paglingkuran natin siya. It is necessary. And we must serve God. As a Christian, we must serve God. In fact, why God created people? To worship Him. That's the main reason. Tama? Second, to become the manager or a manager of God-created things. Yun talagang purpose ni Lord. That's the meaning of life. That's the reason why kung bakit create tayo ni Lord. Tama po ba? Andiyan ka pa ba? Yun ang gusto ng Panginoon eh. Yun ang gusto niya. Na masamba natin siya, mapapurihan natin siya. That's why it is so necessary to serve God.
Okay? Pero kapag ang isip mo, hindi naman kailangan talaga na paglingkuran si Lord, rather. Kailangan, basta nagsisimba ka lang linggo-linggo, nagpe-pray ka sa bahay kahit wag ka magsimba. Ganun yung mindset ng ibang tao eh. Hindi ganon, church. Ganun ba yung inisip mo? Na kailangan ng Sunday rest, sa bahay matulog lang. Is that the meaning of rest? May mga ibang tao nagsasabi sila, linggo, araw ng pamamahinga yan. Sa bahay lang tayo, walang lilibot. Hindi yun ang tunay na nakahulugan ng rest. Ang rest is to rest in the presence of God. That is Sabbath. Hindi Sabbath-do. Huwag may makakausap kang ibang tao, dapat ang pamamahinga, Sabbath, Sabado. Kasi Latin, Sabbath. Hindi totoo yun. The meaning of Sabbath is rest. To worship God. To serve God. To have an intimate time with God. Hindi mo ba nakakita kapag Sunday, nag-attend ka ng worship service, nagsisimba ka, nagpupuri ka, nare-relax ka. Kaya nga maraming mga members sa church natutulog. They are so relaxed. Di ba? Kaya nga nagre-record, Pastor, kulang ng aircon. Hindi ako makatulog. That's right. Ginagawa nilang tulugan ang church. Hello? You're here to listen to the Word of God. You're here to serve God. Tama po ba? Palakpakan mo naman si Lord doon. Just want to give you a two verses today na nagsasabing paglingkuran si Lord. Deuteronomy 6:13. Fear the Lord your God. Ang sabi nga, serve Him only and take your oaths in His name. So, isa lang yun, ha? From Old Testament. Baka sabihin nyo, nung Old Testament pa yung pastor. Sa New Testament wala. Hindi, punta tayo sa New Testament. Matthew chapter 4, verse 10. Jesus Himself. Galing to sa labi ni Jesus. Anong sabi niya? For it is written, worship the Lord your God and serve Him only. Ako bang may sabi noon? Binasa ko lang. That is the word of God. Oh, hello. It is necessary to serve God. Kapag kinakailangan, hindi ka mahihirapan na pumili, maglilingkod ba ako kay Lord o hindi? Saka pa ba? Naalala ko tuloy yung may mag-chat-chat. Pastor, umuulan, may church po. School ba tayo? Hindi ako si Mayor. Oo, may bagyo, cancel ang worship service. Hindi. In fact, kapag may bagyo, lalo tayo mag-worship kay Lord. Amen? Amen? Amen. Ganun lang po yun. No one can stop a genuine Christian to serve God, to worship God. Amen po ba? Ikaw ba'y ganun? Na hindi ka patatalo sa kung ano yung nararanasan mo kasi ang nasa isip mo, I need to serve God. I want to serve God. Sunday is the time of serving God. Amen po ba? Okay. So, pangapat po tayo. Kaya nahihirapan pumili, no? O piliin na paglingkuran ng ating Diyos. Ito pang isang bagay. It's just a waste of time. Na para bang ang paglilingkod sa Lord, parang mauubos lang yung oras ko dyan. Walang idudulot sa akin yan, masasayang lang yung oras ko. Church, sino nagsabi sa'yo? Is that your idea? Is that your position when it comes to serving God? Na sinasabi mong, ang paglilingkod sa Diyos, kalokohan. In fact, ito katotohanan, ang taong hindi naglilingkod sa Diyos, loko-loko. Ay, nasaktan ko kayo? Nasaktan ko po ba kayo? Hindi po. Okay. Kasi, this is reality. This is reality. Kung kabaliwan man ang paglilingkod sa Diyos, ang sabi ni Paul, nais kong manatiling baliw. Amen po ba? Kasi marami nagsasabi, born again, borbolan yung mga yan. Siraulo yung mga yan, excuse the term. Hindi. Hindi. Napakaganda na ang isang tao, napakaganda sa isang taong tingnan dahil siya create ni Lord. At nagaganap yung tunay na layunin ni Lord kung bakit siya create. Again, di ba, isang bagay na nais ang Panginoon kaya niya tayo create. We were designed to worship God, to serve God. Naku niyo po ba?
Kaya ang sabi ng awitin, sino magsasabing dakila ka? Dakila ka, aming Ama. Sino bang aawit sa Kanya, kundi tayong Kanyang nilikha? Tama po ba? That's the reason why. Ang tanong, naihahayag ba ang kabutihan ng Diyos sa iyong buhay? Nagiging good testimony ka ba sa ibang tao? Yun ang tanong. Meron bang nagpapasalamat sa buhay mo nung nakausap ka niya? Thank you, nakausap kita. Nagiging pagpapala ka ba araw-araw? Hello? O ikaw yung nagiging stumbling block o katitisuran ng bawat tao araw-araw. Na kapag nakikita ka niya, pangit yung nararanasan niya. Tandaan natin, ng bawat bagay na ginagawa natin sa Panginoon ay hindi nababaliwala. 1 Corinthians 15:58, and I want to read it to you para just to be reminded. No, alam natin yung message alam natin yung verse Pero tingnan natin, 1 Corinthians chapter 15, verse 58. Ito po yung sinasabi niya. 1 Corinthians 15:58, okay, sabi niya, therefore, my dear brothers, stand firm. Let nothing move you. Sabi nga nun, always give yourselves, ano daw? Full time. Hello? Ano nagsabi, kaya, mga kapatid kong minamahal, sino yung pinagsasabihan dito? Sabi mo, ako yan Hello, para sa atin to lahat. Tama po ba? Okay, hindi lang ako sinasabihan, kayo din. Kaya, mga kapatid kong, sabi ni Paul, mga kapatid kong minamahal, kayo'y maging matatag, hindi nakikilos or natitinag, na laging sagana sa gawa ng Panginoon, yamang nalalaman ninyo na hindi walang kabulukan ang inyong gawa para sa Panginoon. Alam mo ba na ang pagpunta mo rito, kung ang puso mo ay sambahin paglikuran ng Diyos, ay hindi mababaliwala yan? Nakanyo po ba? Hello? Ayun. Yun ang katotohanan. Kaya pag sinabi ng kaibigan mo, alita na sisimba. Sometimes may mga ganong kaibigan, huwag na tayong magsimba. Makakaantok si pastor. Siyempre ako, hindi naman talaga ako sanay na nagpapatawa. Hindi naman ako komedyante. Matini idol ako sa showbiz dati kasi, alam mo yun, parang Alden, aga mulak mo, ganun yung dating ng aking role. But I'm trying to become Dolphy. Para lang matawa kayo. Okay? So, sabi ng Panginoon, hindi nababaliwala ang bawat paglilingkod natin. Yung nagwalis ka lang, alam ni Lord John. Mamalis ko mo ka rin, manguskus ko mong luklukan. Church, hello. Alam ni Lord John. Lahat ng ginagawa natin para kay Lord, ang sabi niya, si Brother Edwin, sabi niya, nagwalis. 1 point. Nakasulat lahat yan. Kaya nga kapag tayo humarap sa Diyos, church, listen to this, lahat ng ginawa natin para sa Panginoon, alam niya yon. Sasabihin niya sa atin lahat yon. Maging yung mga kapalpakan natin, mga kamalian natin, mga ginawa natin sa buhay, lahat po yon. Kaya ang sabi ng Panginoon, tingnan natin, 2 John 1:8, watch out that you do not lose what you have worked for. So, huwag mo kayaan na mawala o mabaliwala ang mga pinagtrabahoan mo, paglilingkod mo sa Panginoon. But that you may be rewarded fully. Ayun ang sinabi niya sa 2 John chapter 1, verse 8. Ganun ang Panginoon, hindi niya binabaliwala yung bawat ginagawa natin. Bagaman may mga ibang tao, kaya ayaw na nating maglingkod, hindi nonok pinapansin. Church, hayaan mo lang. Si Lord ang pumansin sa'yo. Yung hindi pinapansin yung bawat gawa mo, yung mga bawat kabutihan mo na ginagawa, okay lang yon. Okay lang yon. Kasi si Lord, sabi niya, nire-reward ko yung secretly doing their job. Nakanyo po ba? Kami pong mga artista, lagi kami napaparangalan. Pero hindi nila alam, without the cameraman, without the editor, without the writer, without the director, yung nasa kabila ng camera, di ba? Kaya yung mga nakikita nyo ngayon, yung finished product lang, eto yon. Pero hindi ako yung gumawa dito. May mga tao naging bahagi dito at isa ka doon. Hindi man nila alam nung binabagbag natin, kasama ka. Hindi nila alam nung nililinis natin, kasama ka. Huwag mo sabihin sa katabi mo. Secret lang, kasama ako dyan.
Sikreto mo lang. Okay ba yan? Sabi mo, sikreto lang to. Ayoko sabihin sa'yo. Huwag mong sabihin na kasama talaga ako dyan nung naglinis. Hello? Nandiyan ka pa ba? Amen. Ganun ang ating Panginoon. Siguro, ang paglilingkod sa Diyos, sa iba, nasasayang lang ang oras. Pero hindi po. Itong sinasabi ng Panginoon, Revelations 22:12, and we are approaching to this situation. Revelations chapter 22 verse 12, ang sabi ng Panginoon, listen to this, behold, sabi niya, I am coming soon. Sabi ng Panginoon, again, sinasabi ko sa inyo, that starting from this moment, this very moment, maaring dumating ang ating Panginoon. Sa oras nito, maaring dumating ang ating Panginoon. Anytime, marahil maya-maya, how many seconds from now, or minutes from now, hours from now, or days, weeks, months, years from now, darating ang ating Panginoon. At ang sabi ng Panginoon, behold, I am coming soon. Okay, soon. My reward is with me. Dala-dala ng ating Panginoon. And sabi niya, I will give to everyone according to what he has done. Nandiyan ka pa ba? Kaya alam nyo, makikita nyo, ikwento ko lang po sa ito. Alam ko, narinig nyo na to before sa akin, dito sa pulpito, na ang lahat ng ating ginawa dito sa mundo, kapag tayo po ay haharap sa Panginoon, listen to this, pag haharap tayo sa Panginoon, ipapakita niya lahat ng ginawa natin. Meron kasing tinatawag na Bema Judgment, Judgment Seat of Christ. Ito yung moment, pinag-aralan natin to, di ba, sa eschatology, study of the end times, nag-series tayo dito. So, pinag-uusapan dito is that yung Bema Judgment Seat of Christ, ito yung time na magkakaroon ng rewarding ceremony. Kailan magaganap ito? The moment na nagkaroon ng rapture, at yung mga taong may iwan dito sa mundo, they will suffer the wrath of God, they will suffer tribulations and great tribulations for 7 years. And then lahat ng na-rapture na naglingkod sa Panginoon, pupunta sa langit, at habang nahihirapan ng mga tao dito, sa taas, nagbibigay ng reward. Are you part of that rewarding activity or scene sa kalangitan? Do you want to be part of that? Ngayon pa lang maglingkod ka na. Amen? Alam niyo po kung bakit ko sinasabi ito? Hindi para pahirapan kayo. No. Para nang sa ganun, kung pupunta ka man sa langit at kung gusto mo talaga sa langit, if you have really plans to go to heaven, kailangan lang maglingkod ka dito. May gawin ka dito. Bakit? Imagine mo kung nakapila tayong lahat, magbibigayan ng regalo or ng reward. Nakapila ka. Born again ka, Christian ka, hindi ka man naglingkod kay Lord. Kumbaga, na-born again ka, days lang, bago ka mamatay. Nakuha niyo po ba yan? Marami kasi kami pinagpe-pray na gano'n eh. Tanggapin mo si Jesus. Oh, Pastor, amen. Tinatanggap ko po. May mga ganun po kaming instance na nagawa eh. Pagka-pray, namatay. Kaya nga, pag may kasakit kayo, tawagin niyo lang ako. Expert ako doon. Sa mga, may mga sakit as namamatay. Okay? So, imagine mo kung doon ka lang na-born again, right there and there. Tapos mamamatay ka, na-born again ka, tinanggap si Lord, genuinely, wholeheartedly. Napunta ka sa langit, haharap ka sa Kanya, sa Bema Judgment Seat of Christ. Nagbibigay ng reward. Ikaw, wala kang reward. Ang sakit nun. One time, naganap yon doon sa school ng aming mga anak. Kung saan sila nag-aral. Hindi sa amin yung school. Kung saan sila nag-aral. Sa Aksay. No, Angeles City Science High School. Sa isang integrated school, tama? Science. Basta't ganun. Sa isang room, isa lang ba hindi nakakuha ng honor? Di ba nakakano naman yun? Isa lang ang hindi nakakuha ng honor. Lakat ng estudyante, let's say mga 40 sila, 39 nakakuha ng honor with honors. And then suddenly, isa ang hindi. Eh usually, nagaganap noon, isa lang ang honor, maraming walang honor. Pero ito baliktad. Isa lang ang walang honor, lahat sila may honor. Hindi ba nakakalungkot yun, church? Tama ba? Hello? Hello? Imagine mo, galing abroad yung tatay mo. Lahat kayo, lahat ng mga kapatid mo may pasalubong, ikaw lang ang wala. Anong gagawin mo? Iiyak ka.
Tama po ba? So same. Same. Habang tayo nabubuhay ngayon, ang purpose nito kung bakit ka pa nabubuhay ngayon ay hindi para magpakasasa. The reason why kung bakit ka pa nabubuhay ngayon is because God is giving us a chance or an opportunity to serve Him. Ang sabi niya, hindi mo na kita kukunin. Supposed to be, dapat nakuha na tayo dati pa eh. Dinelay lang ni Lord. Bakit? Ang sabi niya, kasi gusto ko maglingkod ka pa sa akin. Gusto ko pagdating mo rito, may reward ka. Nakanya po ba? Are we hoping for a reward soon or someday? Amen. Okay? Huli. Ito po yung isang maaring dahilan. Hindi ko alam kung ito rin yung naiisip nyo ngayon. Bahagi lamang ito nung it's just a waste of time. But then again, I decide na talagang putulin ko siya, paghiwalayin ko. Ang sabi niya, we do not see the value of serving God. Maybe that's the reason why. One of the reason. Na hindi ko nakita, anong halaga? No? Anong halaga niyan na maglingkod sa Diyos? Hindi naman ako tinawag para maglingkod eh. Tinawag lang ako as a member. No, church. Tandaan natin, lahat ng tao ay binigyan ng gift. Romans chapter 12, lahat tayo binigyan tayo ng gift. Nakuha niyo po ba? Ephesians chapter 4, verse 11, merong fivefold ministry. Lahat tayo pinagkalooban ng Diyos ng kakayahan for the purpose of serving Him. Nakuha? Hindi mo pwedeng sabihin, hindi ako kumakanta, pastor, wala akong boses. Kapag Bini, ang ganda ng boses mo. Pag BTS, bigay na bigay ka. Tama? Kahit sintonado ka lang, talagang may kasabay pang sayaw. Pero pag kay Lord, siguro nga sabi nila dahil first attender, pag first attender ka lang daw yan. Mga pag ilang buwan ka na medyo, di pa siguro mga 6 months, 1 year ka na, medyo pahakbang ka na ng konti. Ayan. Hanggang sa, talagang umibig. Hanggang sa nung naging, umano ka na talaga, di ba? No? Alam nyo, napakabuti kasi ng Panginoon. Because God is giving a chance to know the value of serving Him. Nakuha niyo po ba? Marahil sa mga panahon na to, what's the sense, what's the value of serving God? Kasi bata pa ako, dapat ang naglilingkod pa lang sa Panginoon, dapat kasing edad lang ni Pastor, mga 30 years old. Kasi si Jesus nag-start 30 years old. No, nagkakamali tayo doon. Church. In fact, nung 12 years old siya, tama yung sinabi, nung 12 pa lang nangangaral na siya. Sa templo, di ba? Nandiyan ka ba? 12 years old. Imagine that. Eh tayo, ilang taon na tayo, hindi pa tayo nangangaral. Sa halip, pinapangaralan pa tayo. Ano po? So makikita natin na merong kahalagahan ang paglilingkod sa ating Panginoon. Okay? May kahalagahan. Napakahalaga na maglingkod sa Panginoon. Tingnan natin yung Joshua chapter 24. Balik tayo kanina. Verses 19 and 20. Verses 19 to 20. Puntahan po natin sa Joshua. Ang sabi rito, subalit sinabi ni Josue sa bayan ng Israel, kayo'y hindi makakapaglingkod sa Panginoon sapagkat siya'y isang banal na Diyos. Siya'y Diyos na mapanabubuin. Hindi niya ipapatawad ang inyong pagsuway ni ang inyong mga kasalanan. Verse 20, tingnan natin. Kapag inyong tinalikuran ng Panginoon at naglingkod sa ibang mga Diyos, siya ay hihiwalay at kayo ay sasaktan at lilipulin pagkatapos na kanyang gawan kayo ng mabuti. Listen to this, church. May tatlong bagay dito, napansin nyo ba? Kapag hindi ka naglingkod sa Diyos, tingnan nyo po anong sabi. Siya ay hihiwalay. Lalayo sa'yo, hindi ka na niya sasamahan. Kaya yung mga tao, Kristiyano, hindi naglilingkod sa Diyos, hindi nila maramdaman si Lord. Bagaman they are singing, they are leading the worship, and yet, because they are not really serving God. They are not worshiping. They are entertaining. Hello? Kaya nga hindi nila maramdaman si Lord eh. Wala yung anointing eh. Laka niyo po ba? Kaya kahit nilang paano sabihin, umawit, tumugtog, or what, wala. Yung mga nakikinig, yung mga tao lang, mga members, wala lang. Hindi nila maramdaman yung presence ni Lord.
Hindi nila maramdam yung leading of the Holy Spirit. Naka niyo po ba? Kasi nga, walang paglilingkod na nagaganap. Dapat kapag tatayo ka dito, o bahagi ka ng ministry, talagang maglingkod ka sa Panginoon. Kasi marami talaga ginagawa na lang out of responsibility. We must serve God because we want to serve God because we love God, we honor God, we want to worship God, that's why we serve God. Kaya hindi nakikita ng ibang tao, I will serve God. May karamdaman ka, I will serve God. Hindi yung mapapurihan yung ako, for example ako, magbe-preach ako because I want to serve God, hindi para, ang galing ni pastor. Ibagsak ako ni Lord. Sumpahin ng aking buong pamilya. Kapag ganon. All I want is to serve God. Yung ma-please ko siya sa buhay ko. That's all. Nothing more, nothing less. Hindi para sa ano pa man nakabayaran or what. Kasi alam ko dito ako tinawag ni Lord to serve Him faithfully, with fear and trembling. Ganun ako tinawag ng Panginoon. Amen po ba? So, hindi lang hihiwalay. At kayo ay, sabi niya, sasaktan. Imagine this church, kapag hindi ka naglilingkod sa Panginoon, makakaramdam ka ng pain. Sabi mo, pain. Hindi ko lang alam kung kaya ng tolerance, yung pain tolerance mo. Yung mararamdaman mo, yung mararanasan mo kapag di ka naglilingkod sa Panginoon. That's why I am encouraging you to serve God in any ways, in any means. Kahit pa paano paglilingkod, basta't naglilingkod ka sa Diyos. Maring di sa posisyon o sa ministry na gusto mo. Ang pinakamalaga, you are serving God. Sa kung saan ka tinawag ng Panginoon. Gusto mong kumanta, ayaw ng mic sa'yo. It's okay. Kasi may tinatawag din naman ng Diyos, hindi magaling kumanta. Hindi magaling kumanta. Pero nung siya yung kumanta, hindi maganda yung boses niya. Talaga yung mga tao naghihiyawan. Woo! Baba ka na dyan! At saka si Holy Spirit agad bumaba. Tama na, sige, bababa na ako. Ay, grabe, no? May mga ganun talaga si Lord. And ang sabi ng Panginoon, ang Diyos ay lumikha ng mga noble and ignoble things. Mga bagay na makabuluhan at walang kabuluhan. For the purpose of Him. Naku niyo po ba? Alam mo bang dinala ka na ni Lord dito? Hindi dahil sa someone or somebody invited you here. But because God wants you to hear this message, that He is calling you and you were chosen by God. Alam mo ba yan, church? Pastor, ako. Tinawag ako ni Lord. Pinili niya ako. Yes. Sabi mo sa Diyos, hindi nagkamali si Lord sa'yo. Ayan. Hindi, nagkamali si Lord. Hindi nagkamali si Lord. Nagkamali siya. O bakit wala yung ilong ko flat? Hindi nagkamali si Lord. Kung bakit flat ang ilong mo, that is a design. Kaya pag may nakakita, pango yung design yan. Alam niyo ba, nung dinidesign ni Lord yan, hindi siya nagkamali. May puto. Hindi siya ganun. Talaga nung sabi niya, lalalimin ko ba na rito para hindi siya magsasalamin, walang pagsasabitan yung salamin. That's the design of God. And may purpose yan. Kung bakit wala kang bridge sa ilong, may purpose yan. That is to serve God. Sabi mo, ay, itong pangon, maglilingkod to kay Lord. Amen po ba? Amen. Alam niyo po, meron ako nakita isang song leader. Meron siyang cleft palate dito. Ngongo siya, pero pag umawit siya, grabe. O Diyos, sa kabutihan mo. Pero pagka hindi siya sa pulpito, ano yun? Pag nasa pulpito, O Diyos, sa kabutihan mo. Ako'y naririto. Yung magpuri, upang maglingkod sa'yo. Hindi ko alam if si Kuya natatandaan pa niya yung aming kinompose. Tama ba, Kuya?
Kaya't salamat, Panginoon. Tama ba yun? Yun ba yan? Walang iba sa buhay ko. Compose po namin to. Kundi ikaw lamang, Panginoon. Tama ba? Walang iba sasambahin, kundi ikaw lamang, Panginoon. Ano yung chorus nun? Yung chorus. Di ba ang ganda nun? Nung kinompose namin to, di kuya eh. Iba pa yun eh. Tama ba ito ba yun? Patuloy na maglilingkod, sa'yo maglilingkod, di nalalayo, di mangangamba, pagkat Jesus kapiling ka. Nung gabi to, sinusulat ko to, no? Nagigitara ko din. Kasi those are the days na talagang dumaan yung church sa hirap. Napakahirap maglingkod that time kasi nagtatrabaho ako, nagbi-business ako. Siyempre, tatay ka. Tapos may mga member ka nga alagaan. Lord, do I need to do this? It's just a waste of time. I have my family. Pero yun nga, no? Paki-ano lang natin uli. Pwede ba tayo lahat, church?